Sir, magtatanong lang po ako, meron po ba tayong batas na nagsasaad na if ubos na ang leave credits ay maaaring magkaltas ng sahod pambayad sa absences? Pakihayad lang po ng aking identity. Thank you and God bless. Ito po ay isang tanong na ating natanggap. Kung sakali po ng isang gobyernong personnel ng gobyerno ay naubos na yung kanyang leave credits o kaya ay sa part po ng teacher service credits, if ever naubos na po at siya ay nag-absent, so ito na po ay without leave na siya na available credits, so magiging leave without pay na po ito. Mayroon bang batas na nagsasabing pwedeng katasan yung sahod niya? Ito po yung aking pwedeng maibigay na sagot. Isa pong Memorandum Circular number 41 series of 1998, galing po ito sa Civil Service Commission. Ayon po sa Memorandum Circular na ito, mayroon pong isang particular na section, ito pong section 56 ng attachment nito, isa pong resolution ng Civil Service. Section 56, leave without pay. Ang sabi po, all absences of an official or employee in excess of his accumulated vacation or sick leave credits earned shall be without pay. So lahat ng mga absences ng mga opisyal ng gobyerno na sumobra na doon sa kanyang na-accumulate na vacation or sick leave credits. Pero lagi po natin sasabihin na sa part po ng mga guro, ito po ay tumutukoy sa mga service credits. Kapag yung absent po ninyo in excess doon sa na-earn na credits, yun pong absent na yun ay without pay. At dahil without pay, so ibig sabihin yung basic pay ninyo na gross sa isang buwan, talagang kakaltasan yan ng equivalent doon sa mga araw na ang inyong leave ay without pay. So natural po na mayroon pong deduction makikita kasi doon sa gross amount ay yung buong amount po ng inyong basic salary bawat buwan. So kakaltasan yan ng absences, dulot po doon sa inyong pagliban sa trabaho na wala na kayong available na credits para sa leave o kaya ay service credits for the teachers. So may basihan po itong ginagawa ng PSU ninyo o kaya ay ng mga bookkeepers ninyo, yung mga gumagawa po ng inyong pong sahod dyan. Yung ginagawa po nila na pag-deduct from your salary dahil mayroon kang absent without pay, leave without pay, yun po ay may basihan at ito nga po ay Memorandum Circular na galing po ng Civil Service Commission. So pwede po na mayroon pang other na mga bases other than this, pero ito po yung pinakauna nakita ko po, which I believe ay sufficient na and enough na para tayo po ay mabigyan ng linaw na talaga pong legal yung pagdeduct mula sa sahod kapag umabsent tayo na wala na tayong available leave or service credits.